Pambihirang buhay ito, mga kaistorya. Ang dami nang lumalabas na mga feeds sa timeline ko tungkol sa monkeypox, iba't ibang mga pages. Tapos lahat nakakatakot. May mga pictures tayong nakikita na ewan ko ba kung ano 'yon, Parang kung titingnan mo, kung maniniwala ka kaagad, parang zombie apocalypse. Pero hindi official 'yun, ha. Hindi for me, ha, hindi authorized 'yun ng mga pages. Gumagawa lang sila ng mga pages, nagpi-picture, tapos sinasabi nila na monkeypox daw 'yon. And sad to say, meron silang mga napapaniwala sa mga posts nila. And it's so alarming because it creates panic among the Filipino people. Pero bago natin pag-uusapan 'yan, bago tayo magpapatuloy sa ating balitaktakan, ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Ito ay maganda ito para lumakas ang ating immune system. Ito ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Ang dekalidad na spirulina ng bayan. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. This program is brought to you by Virginia Food Incorporated, Basta Hotdog, Virginia. Velox Energy, dinhinata magpagasolina o magpakrudo sa Velox Energy. Ang asawa ko ay nagpanik na rin eh. Nag-order ng 5 boxes ng face mask at mga alcohol online dahil sa mga kumakalat na mga balita, impormasyon sa iba't ibang mga Facebook pages, meron din sa mga TikToks, lahat ng mga social media platforms ay pinagkakaabalahan nila itong monkeypox issue. Kasi siguro nakita nila na bumabaha yung mga engagement kapag monkeypox ang pinag-uusapan, tapos may mga kasama pang mga pictures. It's advantageous sa mga content creator pero disadvantageous sa mga Pilipino. Bakit? It creates panic, it creates mental health sa mga tao dito sa Pilipinas. Hindi mo malaman kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao eh. Minsan, nakapasok ako sa isang bangko, hindi ako agad pinapasok kasi kailangan daw ng face mask. Meron namang bangko, walang face mask. Pwede. May mga establishments, you will be reminded to wear face mask. Meron din naman, wala. So, iba-iba ang mga responses tungkol sa issue na ito ng monkeypox. Kasi, patawarin niyo ako'y nagkamali. Wala pa kasi akong official na naririnig kung ano talaga ang official statement ng Department of Health dito sa monkeypox. Kung meron man, sana meron, kung meron mang official statement ang Department of Health tungkol sa monkeypox, siguro hindi masyadong ganun ka-intensive. Ulitin ko, hindi ganun ka-intensive ang information dissemination ng Department of Health tungkol sa issue ng monkeypox. Bakit? Kasi ito
kahit na mag-survey tayo mga kaistorya, kahit magtanong-tanong tayo dyan sa labas, tanungin natin yung mga ordinary Filipino people, tanungin natin yung mga drivers, tanungin natin yung mga labandera, tanungin natin yung mga housewives, yung mga empleyado, kahit sino, tanungin natin, mag-random questions tayo, kung alam ba nila kung ano yung monkeypox. Maaaring meron silang masabi kung ano yung monkeypox, pero we are not sure if that is true. Kasi sa tingin ko, ang masasabi nila tungkol sa monkeypox ay base na rin sa nakikita nila sa social media. It's very unreliable. Ang hinahanap namin, Department of Health. Department of Health. Gusto namin na pantayan sana kung gaano kadami, gaano kabilis ang kumakalat na mga unreliable information, ang iba dyan, fake news tungkol sa monkeypox. Gusto sana namin, sabayan din ng Department of Health ang information, dissemination tungkol sa monkeypox para hindi magpanik yung tao. Kasi iba't iba ang mga naririnig ng mga tao, iba-ibang nakikita ng mga tao sa monkeypox. That creates panic and that is not good. Dapat ganun kabilis ang Department of Health using all means to disseminate, to inform, to educate, communicate to people about monkeypox. Di ba? IEC materials. Use all the necessary IEC materials to educate people. Unang-una, para maiwasang kumalat ang monkeypox, dapat intensified ang information dissemination ng Department of Health kung ano ang gagawin para ma-slow down or mapigilan ang pagkalat ng monkeypox. Lumabas kayo dyan, Department of Health sa labas, pumunta kayo ng mga squatters area, pumunta kayo ng mga paaralan, pumunta kayo ng mga opisina, tanungin nyo sila kung alam ba nila ang mga dapat gawin para maiwasan yung pagkalat ng monkeypox. Hindi lahat alam. Mahalaga yun eh. Mahalagang malaman ng mga Pilipino kung ano ang dapat gawin para maiwasan ang pagkalat ng monkeypox. Number 2, ano ang gagawin kapag meron ka ng monkeypox? Or ano ang gagawin kung meron ka ng... wag mo na yan. Ito mo na, number 2. Ano ba ang simptomas ng monkeypox? Hindi rin alam ng maraming Pilipino ano ba ang simptomas ng monkeypox. Kasi baka kahit monkeypox na yan, ay hindi alam ng isang tao na monkeypox na yan at parang wala lang sa kanya. Tapos, nagiging carrier na pala siya para kumalat yung monkeypox kasi hindi niya alam kung ano ang mga simptomas ng monkeypox. Sino magbibigay niyan? Sino mag-i-inform niyan? Sino magpapakalat ng impormasyon na yan? Department of Health. Ngayon, ito pa number 3, information number 3, what to do? Ano ang gagawin? Ano ang gagawin kung sakaling magkaroon ka ng monkeypox? Ano ang mga tama? Ano ang mga dapat na gawin kung magkakasakit ka ng monkeypox? Dapat ka bang mataranta, matakot, magpanik? Kung may monkeypox ka na, mamamatay ka na ba kapag may monkeypox ka na? Ano bang mangyayari sa'yo? Yun ang gusto naming malaman, Department of Health. Dapat intensified information. It's so ironic. It's so ironic kasi marami na sana tayong means of information dissemination. Di kagaya noon, 3 lang Radio, TV, print. Face-to-face. Pero ngayon dami na. Ang dami ng means of information dissemination para malaman kung ano yung mga monkeypox na yan. Para maiwasang kumalat, karoon ng maling impormasyon tungkol sa monkeypox, talagang kung gaano ka dami, kabilis ang
gumagamit ng social media platforms to deliver unreliable, fake information on monkeypox, dapat sabayan. Yun ang ibig kong sabihin. Sabayan ng Department of Health. Sabayan ng Department of Health dapat. Wala naman kayong problema sa budget, Department of Health. Ang dami nyo naman pera dyan para gamitin nyo sa IAC. Para gamitin nyo sa IEC. Ito, monkeypox lang muna pinag-uusapan natin, ha? Hindi pa yung ibang mga sakit sa Pilipinas. Monkeypox lang muna. Kasi ito yung trending ngayon eh. Yung monkeypox. Nagpapanik yung asawa ko. Hindi nakakatulog ng maayos. Nag-iisip tungkol sa monkeypox. Baka daw kami magka-monkeypox. Sana Department of Health will not take this personally. Sana Department of Health will not take this personally. Sana you will take this topic objectively kasi pareho naman tayo nagsisilbi. Ako, as a radio broadcaster, as a vlogger, as a content creator, as a reaction vlogger, ako'y nagsisilbi sa bayan, sa taong bayan. Kayo din, Department of Health, nagsisilbi din kayo sa bayan. Kaya ang sa akin dito, magtulungan tayo para pagsilbihan ng taong bayan. So, ano yung masasabi niyo sa pinag-usapan natin ngayon mga ka-istorya? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanonood sa aking Facebook account or Facebook page or TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Hanggang sa susunod, magandang araw sa inyong lahat.